Bombo Una, Kawayan. Yes, Bombo Angelica, magandang tanghali. Dismayado ang kapitan ng Barangay Tagaran sa muling pagtatapon ng basura ng ilan sa kanilang ilan sa ating mga kababayan sa kanilang nasasakupan. Ayon kay punong Barangay Benji Balawag, hindi ito ang una na mayroong nagtatapon ng basura sa kanilang nasasakupan at ang masakit pa rito ay malapit sa BGD Sports Complex. Giit ng kapitan, hindi kaaya-aya ang ganitong gawa, lalo pa at isa sa direktiba ng lokal na pamahalaan ay maiwasan at labanan ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Negatibo rin ito na magiging imahe ng sports complex, lalo pa at maraming mga nagtutungo rito upang maglaro o kaya na may mag-ehersisyo. Kaya naman, agad na humingi ng tulong ang barangay sa lokal na pamahalaan para sa paghukay ng pagtatapunan ng mga nakita nilang basura. Iniimbestigahan na rin kung sino ang may kagagawan dito, lalo pa at base sa impormasyon na kanilang nakuha ay mula ito sa mga residente sa poblasyon ng lungsod. Anya, marami na silang nahuli na nag-community service ng 15 days at hindi sila magdadalawang isip na gawin ito kapag natunto na kung sino ang nagtatapon ng basura. Pahayag pa ng kapitan, papopostehan na rin nito ng mga tanod ang lugar upang sa ganoon ay mabantayan at hindi na matapunan pa ito ng basura. Ganito ang naging barayam ng Bombo Radyo Kawayan kay punong Barangay Benji Balawag. Lagi-lagi na lang itong nangyayari. Yung iba, nahuhuli naman namin, pinagko-community service namin ng 15 days. Pero itong nangyayaring tapunan ng basura kasi, malapit ito sa BGD Sports Complex na nasasakupan ng Barangay Tagaran. So, siyempre, hindi naman namin mabantayan yan oras-oras kasi yan, parang Tom and Jerry. Pag wala yung pusa, aakyat yung daga. Pag wala naman, parang gano'n ang nangyayari. So, ngayon, pababantayan ko na. Nilinis na lang natin para maayos naman ang kalinisan dito sa barangay naming Bombo Kyle. Pero so far, Kap, saan po natin ipinupunta itong mga basura na nakakot po natin? Ang nangyari, nagpahukay na lang ako doon. Tapos tinabunan namin ng malalim, ng maraming lupa. Total, kuwan naman yung iba. Anong tawag dito? Yung recyclable naman yung iba. Okay. Sige, Kap, baka may panawagan po kayo sa mga, I don't know if residente nyo po yun, nagtatapon dyan or what? Actually, ang info ko, kasi kanina may dumaan, ang nagtatapon daw dyan yung mga taga-sentro ng Kawayan. So, rinetrace ko, kumukuha nga ako kanina ng evidence kung may mga pangalan, yung mga t-shirt nila or whatever dyan para kahit paano sana pupuntahan namin. So, pababantayan ko na lang siguro ng tanod para mahuli na namin kagad kasi isang problema pa yan. Alam nyo naman, galit na galit ang ating mayor sa pagdating sa basura. Nang naging pagpapahayag ni punong Barangay Benji Balawag. At yan muna ang ulat mula rito sa lungsod ng Kawayan ako si Bombo Kyle Balad. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! DZNC. Bombo Kyle, dyan ba sa area kasi malapit sa sports complex yan at ito paloob pa kasi itong area na yan kaya prone siguro talaga doon sa pagtatapon ng basura doon sa ng ilan nating mga kababayan. Wala bang mga CCTV dyan or plano na ito yung mag-install ng CCTV, Bombo Kyle? Yes, Bombo Angelica, isa rin yan sa tinitignan ngayon ng barangay na konsiderasyon dahil alam naman din natin na batid din ng barangay na hindi ito yung una na may mga nagtatapon ng basura dyan sa nasabing lugar. At tama ka, Bombo Angelica, kung tutuusin, ito ay medyo diblib na lugar. Kaya nga din ang naging pagpapahayag ng punong barangay is aminado sila na hindi talaga napopostehan ito madalas ng mga
kawan ng barangay natin, Bombo Angelica. Pero sa ngayon, so far, Bombo Angelica, habang yan ay pinaplano at pinag-iisipan pa ng mga opisyal ng barangay, isa sa gagawin, ayon din sa naging pagpapahayag ni Kapitan Balawag, Bombo Angelica, ay itong pagsasagawa or pagde-deploy sa mga uniform dito sa kanilang mga tanod nang sa ganoon ay magkaroon ng magbabantay doon at makita kung sino itong mga nagtatapon pa ng basura despite itong panawagan na ng barangay na iwasan ang pagtatapon doon. Bombo Angelica. Oo, kasi parang mas nakakapagod kasi kung araw-araw talaga silang pupunta diyan, lalo pat syempre paloob nga yung binabanggit natin diyan, Bombo Akal. Pero ulitin ko lang, based doon sa initial na mga investigation assessment ng ito ng Barangay Tagaran. Kasi ulit-ulit na, no, Bombo Kyle, na talagang meron yung mga nagtatapon ng mga kababayan natin. Ano yan, taga-kawain lang? Or meron yung ang ibang mga kalapit nating bayan nagtatapon din dyan, Bombo Kyle? Kung matatandaan mo, Bombo Angelica, last time is taga-bayan ng Reyna Mercedes, yung iba nga nanakuli. Pero ngayon sa investigasyon nila, initial na investigasyon nila, is dito yan sa may particular, dito sa may sentro, Bombo Angelica, yung nakukuha nilang informasyon na nagtapon nitong basura, bagaman hindi pa matukoy ng mga opisyal kung sino ang mga ito. Pero hanggang sa ngayon, may kahit papaano, sabi ni Kapitan kanina, is may lead sila kung sino ito. At yun din yung aalamin, Bombo Angelica. Isa nga rin sa ikinokonsidera ng mga opisyal ng barangay is kung sumasapat pa ba itong 15 days na community service para dito sa mga magtatapon o kailangan pa nila itong mas taasan, Bombo Angelica. Oo, so yan talagang kung titignan natin, parang dumarami pa, no, Bombo Kyle, kung pala last time na talagang ito, nabomba na naman itong ang issue ng basura dyan sa may Barangay Tagaran. Yun nga, Bombo Angelica, talagang isa rin ito sa kinadidismayaan ng ni punong barangay Benji Balawag. Dahil tila ba itong ibang nating mga kababayan ay hindi natututo at talagang hindi, kumbaga, ay nawawalan ng disiplina, Bombo Angelica. Bagaman itong mga nagtatapon ng basura ay hindi naman yung mga dati nang nahuli, Bombo Angelica. Kaya nga yun din yung panawagan at yun din yung layon ng punong barangay kanina. Ano kaya din niya itong ipinopose, sabi niya nga rin kanina, Bombo Angelica, para at least magbigay ng warning sa mga kababayan natin at makapag-disseminate din ng informasyon na hindi inaalaw ang pagtatapon ng basura doon sa lugar na yon, Bombo Angelica. In fact, may nag-iikot naman daw na basura na pwedeng kumuha nung kanilang mga basura at hindi yun yung tapunan, lalo pa at malapit yan sa pasilidad ng sports complex. Okay, sige, maraming salamat, Bombo Kyle. Balad report mula po rito sa lungsod ng Kawayan. So yan, di ba, para nang sa ganun once and for all, masettle na ho ito. Yun po sigurong pag-stall po ng mga CCTV. Kasi kung araw-araw, yung sabi nga ho natin, araw-araw man pong mag-iikot po yung hong mga kagawad po ng, or ito pong mga miyembro po ng barangay. Pero aminin po natin, hindi po 24/7. Unless, kung meron po yung pong 24/7 po na operational po, hindi lang po yung pang-display naman po ha, yung operational ho talaga na CCTV, mga kabamo mababantayan, mare-review, makikita, or kahit na hindi na po pumunta po yun yung sa mga tao po ng barangay po doon po sa area, magpapagod pa po sila, bantayin na lang po nila doon po sa CCTV, di ba? Kasi may mga monitor naman po yan mga kabombo, at ano tikas takit ni mabantayan. Kasi hindi naman po fair sa part naman po ng barangay. Kasi alam mo ninyo, nakikita din naman po natin yung effort po ng barangay na pagpapanatili po ng maayos, ng kalinisan po doon po sa kanila pong nasakupan. Siyempre, sinumit nga iti kababain. Di ba, no? Makita dagito ngay mapan bumisita dito apo pasat iti sports complex. Nga nakatado iti basura. Siyempre, iti damaganda dito ikat ni. Iti, di ba, notion tayo. No, kasta nga makakita ka, no, obrain dagiti barangay, apay kasto iti barangay da. Diba? Awan ti kwenta, awan ti silbi, dagiti nga barangay official dito, apay baybay anda nga na dugyot. Diba? Dahiti nga AOR daw, ano, dahiti nga area na. Kasi dagiti nga usual, nga mangmangigan tayo,
Kadagiti ngay syempre hamo nga malapdan talaga nga agita diti opinion dagiti ngay dadto mga kababayan tayo. Pero sabi ko nga ho unfair. Doon po sa part po ng barangay na eto, lagi naman po silang nagpapaalala, pinagbawal, meron na nga pong mga eto, yung nga pong pinenalize, 'di ba? Nabigyan po ng penalty, mga kababayan. Pero kayo, 'di ba, is yung gusto nyo lang po is nagtatapon. Gusto nyo lang po is yung nga pong wala pong kahirap-hirap na maitapon po yung nga pong mga eto pinagbasurahan po ninyo. 'Di ba? Kasi yung sa usapin po ng basura, kanahin ko nga ibagbaga kanya, yung hindi lamang po responsibilidad po ng mga barangay officials po yan. 'Di ba? Lahat po ng atin pong mga ng atin pong yung pong mga constituent, 'di ba? Meron po tayong obligasyon kaugnay po dito po sa usapin po ng basura. Mga kababayan, kasi sabi nga natin makasulok ti mata. Hindi po magandang pagmasdan. 'Di ba? Hindi po kaaya-ayang tignan na doon po sa isang area po na yun or kahit sa isang area lang po, mga kababayan, nagkalat. Eto nga hong natura pong mga eto, yung nga pong mga basura.